Ang nakaraan kung saan maging si Zeno ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang mga gwardya ay napaurong, bakas ang pagkabigla, sa unang pagkakataon sa kanilang pag-iral. Siya ay isinilang. Ang pagsasanib ng liwanag taglay ang lakas ni Goku, at katatagan ni Vegeta, at ang kadalisayang hindi pa nila kailanman na ipakita kahit sa kanilang mga sarili. Pagkatapos ay tuluyan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang tingin pa lamang ay napanginig na ang mga gwardya. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo at ngumiti ng banayad, isang ngiting may lalim at kahulugan. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya gamit ang kanyang tunay na pinagsanib na tinig. Kung ganoon, ayos lang. Mukhang sa inyo ko muna susubukan ang bagong bahagi ng kapangyarihan ko. Maswerte kayo, dahil haharap kayo sa isang banal na mandirigma. Napanginig ang mga gwardya. Pagkatapos ay may nangyaring hindi kapani-paniwala. Bigla siyang naglaho. Nanatiling nakatitig ang lahat sa parehong lugar. Walang nakakaalam kung saan siya pumunta at walang nakakita na gumalaw siya ng kahit kaunti. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Ngunit maya-maya ay nasa likod na siya ng mga tagapagbantay nang walang nakapansin, hanggang sa malinaw niyang sabihin. Narito ako. Bigla silang napalingon. Nakatayo si Gogeta sa likuran nila, perpektong kalmado, nakangiti, at may kumpiyansang walang kapantay. Hindi mapakali ang mga gwardya. Hindi, imposible, hindi namin nakita na siya ay gumalaw. Agad silang sumabog sa galit. Sunod-sunod na suntok ang pinakawalan nila mula sa lahat ng direksyon, sa bilis na parang winawasak ang mismong hangin. Ngunit si Gogeta, hindi man lang gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Naglaho siya bago pa man makalapit ang kanilang mga kamao. Habang patuloy silang nabibigong tamaan siya, napabulong si Gogeta sa kanyang isipan. Ano itong pakiramdam na ito? Hindi ko pa kailanman naramdaman ang ganitong kalinisan. Mas malinaw ang lahat ng emosyon, nawala ang galit at ang yabang ay naging tahimik na lakas. Iba na ako. Matapos ang lahat ng suntok na hindi umabot sa kanya, at matapos maubos ng dalawang tagapagbantay ang kanilang lakas sa walang saysay na pag-atake. Huminto si Gogeta. Dahan-dahan siyang humarap sa kanila at ngumiti ng bahagya. Mababa ang kanyang tinig, ngunit tumagos ito sa kanilang pagkatao. Tapos na ba kayo? Magaling! Dahil tinanggap na ninyo ang inyong kawalan ng kakayahan, hayaan ninyong subukan ko ang isang napakasimpleng bagay. Pagkatapos, may kalmadong ngiti sa labi, sinabi niya. Huwag kayong matakot, isa lang na bahagi ng kapangyarihan ko ang gagamitin ko. Itinaas ni Gogeta ang dalawang kamay. Nanginig ang mga tagapagbantay. Nawala na sila ng kakayahang lumaban. Bahagyang iniling ni Gogeta ang kanyang ulo habang nakatitig sa kanila. Maghanda kayo, ito pa lamang ang simula. Biglang umatake si Gogeta, hindi iyon isang suntok. Hindi rin iyon isang energy wave. Hindi iyon isang technique. Isa lamang itong mahinang puwersa ng hangin na inilabas mula sa kanyang mga kamay. Tumama ang pagsabog ng enerhiya sa mga tagapagbantay. Ang kanilang mga katawan ay nagtamo ng malaking pinsala at naglaho sa isang nakakakilabot na kumikislap na liwanag. Ang dagok ay tumama sa puso ng lahat. Hindi. Imposible. Sigaw ni Gohan. Pinasabog niya sila. Nanginig si Clearan. Anong klaseng kapangyarihan ito? Unti-unting hamupa ang alikabok ng liwanag, pagsabog, at pagkawasak. Ang mga tagapangalaga ay naroon pa rin, hingal na hingal, halos ubos na ang enerhiya, at halos hindi na makagalaw. Biglang lumitaw si Gogeta sa likod nila. Kalmado niyang hinawakan ang kanilang mga ulo at mahina siyang nagsalita. Alam kong kaya ninyong buuin muli ang inyong mga katawan gamit ang iisang core. Hindi ko kailanman balak na tuluyang burahin kayo mula sa simula. Ang ginawa ko ay sapat lamang upang pahinain kayo, upang matutunan ninyo ang inyong tunay na halaga. Ang layunin ko ay talunin kayo, para maunawaan ninyo ang katotohanan. Binitiwan niya sila at naglakad pasulong. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng mga tagapagbantay ang kanilang mismong pag-iral na nanginginig sa takot. Isang hakbang ang ginawa ni Gogeta patungo sa hinaharap. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata patungo kay Zeno. Huminto ang lahat. Nagsalita si Gogeta. Hindi bilang hamon. Hindi bilang galit.
kundi bilang hatol. Ang tunay na tagapagbantay ay ang nakakaunawa sa iyo, hindi ang basta lamang nakatayo sa tabi mo. At ang tunay na tagapangalaga ay yaong may pusong kayang pumili. Nanatiling tahimik si Zeno. Hindi makapagsalita. Ngunit biglang, isang itim na kidlat ang bumagsak mula sa langit. Walang nakakita kung saan ito nagmula. Tumama ito sa mga pagod na tagapagbantay ng may napakalaking puwersa, higit pa sa anumang naranasan ng universe. Sa isang iglap, sumabog sila at tuluyang nabura sa pag-iral. Bago pa man makahinga muli ang sinuman, nabiyak ang kalangitan. Isang napakalaking madilim na nilalang ang lumitaw, tila pagkatao mismo ng isang demonyo, hawak sa loob ng kanyang katawan ang isang buong mundo. At ito ay ang Grand Priest. Isang kakaibang liwanag ang lumitaw. Hindi iyon enerhiya, hindi iyon presyon. Ito ay isang bagay na hindi maipaliwanag na nagmula sa dibdib at sa kaluluwa ng Grand Priest. Nagsalita ito ng may pangungutya. Oh, natakot ko yata kayo. Pasensya na, huwag mag-alala. Dumating lang ako para muling ayusin ang pag-iral ayon sa paraan ko. Biglang kumilos si Zeno. Isang hakbang. Hanggang sa tumayo siya sa harap ni Gogeta, pumagitna sa kanilang dalawa. Biglang tumaas ang tensyon. Humigpit ang ekspresyon ni Gogeta, kitang-kita ang kanyang pag-aalala, ngunit hindi niya pinigilan si Zeno. Itinaas ni Zeno ang kanyang daliri patungo sa Grand Priest at matalim siyang nagsalita. Ngayon alam ko na ang katotohanan. Nagsinungaling ka sa akin, at nilinlang mo ako sa loob ng maraming taon. At ang ginawa mo sa aking mga tagapagbantay, ay malinaw na ebidensya. Tumawa ang Grand Priest. Isang masama at nakakaloko na tawa. Kung ganoon, Zeno, maging tapat tayo sa unang pagkakataon. Oo, nagsinungaling ako sa'yo. Hindi dahil mapanganib ang katotohanan. Kundi dahil isa kang bata. Duwag, mangmang. At walang kakayahang umunawa ng kahit ano. Sa sandaling iyon, nanginig ang buong universe. Dahan daw ang itinaas ni Zeno ang kanyang daliri, ang kanyang tinig ay may dalang huling hatol. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang kahihinatnat ng pagsisinungaling sa hari sa loob ng napakahabang panahon. Buburahin na kita ngayon. Walang sinabi si Gogeta. Ang kanyang mga mata lamang ay nakatutok kay Zeno. Idinagdag ni Zeno, si Goku at si Vegeta na ang aking tunay na mga tagapagbantay ngayon. Hindi na ako muling malilinlang. Pagkatapos ay pinakawalan ni Zeno ang kanyang tinatagong kapangyarihan. Sumabog ang liwanag, nilamon ang langit at ang lupa, tuluyang binalot ang Grand Priest. Nabalot ng katahimikan ang buong universe. Nang magsimulang mawala ang liwanag, lumitaw ang Grand Priest, nakatayo, hindi nagbago. Wala man lang kahit isang gasgas. Gulat na gulat si Zeno. Samantala, bahagyang pumikit si Gogeta, na para bang alam na niya na ganoon ang magiging resulta. Binasag ng pari ang katahimikan. Hindi ba sinabi ko na sa iyo, Zeno? Pareho ka pa ring hangal na bata na iniisip na ang iyong awtoridad ang sukdulang kapangyarihan. Sa loob ng milyon-milyong taon, ang tanging bagay na tunay na nakapagbanta sa akin ay ang teknik mong iyon. Ngunit ngayon, mayroon na akong bagay na hindi kayang unawain ng iyong isip na parang bata. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagpatuloy. Dahil ginamit mo ang maliit mong laruan, ipapakita ko naman ang akin. Isang madilim na enerhiya ang nabuo sa kanyang palad. Bago pa maintindihan ng sino man ang nangyayari, biglang naputol ang kamay ng Grand Priest. Naputol ito at lumipad sa ere, parang isang laro ang manika na naputulan ng mga kamay. Natigilan ang Grand Priest. Lumitaw si Gogeta. Nakatayo siya sa harap ng Grand Priest, hawak ang kamay nito na naputol. Isang mapanuksong ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Sinabi niya nang may paghamak. Bago mo iunat ang kamay mo sa akin, dapat mo munang alamin kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa mong pag-unat ng kamay sa harapan ko. Lalo na't hindi ka kabilang sa lugar na ito. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko ang kamay mo, pero pagkatapos ko munang tapusin ka. Pagkatapos ay binato ni Gogeta ang kamay sa harap ng Grand Priest na para bang isang walang halaga na piraso ng basura. Lahat ay napatingin sa Grand Priest, at sa halip na sumigaw sa sakit, ngumiti siya, isang malamig na ngiti na parang walang nangyari. Talaga,
Ganito ba ninyo tinatanggap ang isang panauhin na dumating upang wakasan ang kaguluhan ng universe na ito? Walang problema. Nawalan ako ng isang braso, pero mawawala sa inyo ang lahat matapos kong ipakita kay Zeno kung ano ang ibig sabihin kapag ang isang bata ay naglalaro sa trono na hindi niya naman karapat-dapat. Bago pa matapos ng pari ang kanyang sinasabi, biglang naglaho si Gogete sa kanyang kinaroroonan. Sa loob ng mas mabilis pa sa isang kisap mata, isang direktang suntok ang tumama sa bibig ng Grand Priest, at ang hangin mismo ay tila nabiyak sa lakas ng tama. Mahigpit niyang hinawakan ang panga ng Grand Priest at sinabi, "Sapat na ang pagsasalita mo. Ang nakakadiri mong boses ay kumakalabog sa ulo ko. Kung hindi mo nagustuhan ng putulin ko ang kamay mo, wawasakin ko naman ang bibig na yan na hindi marunong tumahimik." Napayuko ang Grand Priest sa sakit at isa-isa niyang iniluwa ang kanyang mga ngipin na bumagsak sa lupa. Lahat ay nabigla sa kanilang nakita. Ngunit sa kabila nito, nakangiti pa rin ang Grand Priest, isang ngiting may halong dugo at walang bakas ng takot. Lumapit pa si Gogete ng isang hakbang. "Tapos ka na bang bilangin ang mga ngipin mo? Mabuti kung ganon." Marahas niyang hinablot ang buhok ng Grand Priest. "Ngayon makinig ka sa akin. Hindi kailanman dapat tumapak ang mga paa mo sa lugar na ito. Ang presensya mo pa lamang ay nagdumina sa hangin." Bigla niyang hinawakan ang leeg ng pari at binali ito sa isang iglap, pagkatapos ay itinapon niya ito paitaas sa bilis na lampas sa hindi kayang sundan ng mata, hanggang sa tuluyang naglaho ang Grand Priest sa kataasan. Kaagad pagkatapos noon, ang naputol na kamay ay gumalaw ng kusa, parang isang nilalang na muling nagising. Pagkatapos ay gumalaw ito ng napakabilis na mas mabilis pa sa inaakala ng lahat, tumugos sa mga ulap at sumugod patungo sa kalangitan, tumawid sa kalawakan habang nag-iiwan ng maitim na guhit na nilalamon ang bawat liwanag na madaanan nito. At sa itaas, iniunat ng Grand Priest ang kanyang naputol na braso. Ang kamay ay bumalik sa kanyang katawan na parang hindi ito kailanman naputol. At dito na nagtatapos ang Part 7. Subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.